Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita ng ating inang simbahan sina San Timoteo at San Tito. Mga obispo, nagpalaganap din ng mabuting balita ni Kristo. Upang tayo maging marapat sa paggunita na ito, halina't magsisimula tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno, tuwing alalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida, at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling itinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatuo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan
dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, umahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunghan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan ng ako'y isilang. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Sa galak at tuwa ako'y puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, saganang anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o paniyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon pong kapistahan ni na San Timoteo at San Tito, narinig po natin sa ating unang pagbasa ang simula ng naging sulat ni San Pablo kay San Timoteo. At gaya ng pangkaraniwang sulat noon na hindi gaya ng pangkaraniwang sulat ngayon, unang binabanggit sa simula yung pangalan ng sumusulat. Pagkatapos pa lang yung pangalan ng sinusulatan. Kaya nga po, ang sabi dito ni San Pablo ay, mula kay Pablo, siya ang sumulat, na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus kay Timoteo na minamahal kong anak. Pero hindi yung mga pangalan dito, yung pagkakayos nun, ang gusto kong mapansin po ninyo, kundi yung nabanggit ko, yung nilalaman ng intro ni San Pablo. Kasi ang sabi niya dito ay, I, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God. He introduced himself as an apostle of Jesus Christ by the will of God. Ang ibig sabihin ay, kung sino man ako ngayon, apostol ni Kristo, hindi ko ito ginusto. Hindi ako nagpresenta.
Hindi ko ipinilit ang sarili ko dito. Niloob ito para sa akin ni Kristo. Alam nyo kasi, hindi maaalis na maraming tumataas ang kilay, nagko-question sa pagiging alagad o apostol ni Pablo noon. Hindi mo naman kasi biglang maaalis sa isip ng tao, lalong-lalo na ng mga Kristiyano, ang pag-uusig na ginawa niya. And then, all of a sudden, apostol, alagad na agad siya. At sanay ang tao sa 12 alagad, 12 disipulo na tinawag at nakasama mismo ni Kristo. Wala doon. Si San Pablo. Sa ating ebanghelyo ngayon, binanggit ang 72. Pero hindi binanggit dito ang pangalan ni Pablo. Kaya nga napakahalaga ng introduction na ito ni San Pablo. Sapagkat ito ang magkaklaro ng lahat. Ito ang mag-aalis once and for all ng pagdududa sa labas, sa mga tao, sa mga chismisa ngayon, sa mga sabi-sabi nga, maging sa loob ni San Pablo. Sapagkat po pwedeng may mga pagkakatong natatakot din siya at nagdududa rin siya. Ito na yun, ang magsesettle ng lahat ng pagdududa, ang tatapos sa lahat ng yan, na hindi ang kung sino at hindi ang kung ano. Ang siyang may gusto na maging apostol si Pablo, kundi si Kristo. Pag kasi ang Diyos ang siyang may gusto, asahan mo, siya rin ang bahala sa iyo. Akala nyo siguro, gano'n na lamang kadali para sa akin ang mag-prepare ng sermon at mag-sermon na rin, especially tuwing linggo. Nagkakamali po kayo. Sapagkat may mga pagkakataon na napupuya talaga ako, kaunti lang ang tinutulog ko. May mga pagkakataon na 3 oras ako sa harap ng computer, ng laptop, pero wala akong naisusulat kahit isang paragraph. May mga pagkakataon, lalo na pag Sabado na at wala pa akong sermon, sumasakit na ang ulo ko, nagtatain na ako. Sorry po. Kasi nandun na yung kaba ko. Aside from this, nandun din po ang kaba ko kapag nagsasalita na ako sa harap ng maraming tao. Sapagkat maniwala po kayo o sa hindi, hayain akong tao. Introvert ako. Hindi mo naman ako makikita kung saan-saan. At ang mga kasama kong tao, yun at yun din naman. And so nagkakamali po kayo kung sa tingin ninyo, gano'n na lamang kadali para sa akin ang gumawa ng sermon at mag-sermon tuwing linggo. Kaya nga po sa mga close friends ko, maging sa mga pumupunta dito at nagpapakilala sa akin, anong lagi kong sinasabi? Ipagdasal niyo po ako. At yun din po ang pangontra ko sa mga pagkakataon na kinakabahan na talaga ako. Pananalangin, kasabay ng paniniwala, ang Diyos ang siyang nagkagustong magpari ako. Kaya siya rin ang bahala sa akin at sa mga ginagawa ko. I'm sure marami pa rin nagtataka ngayon, lalo na sa mga nakakakilala sa akin kung bakit naging pare ako. At lalong-lalo na kung paano ko nagagawa ngayon, ang hindi ko talaga kakayaning gawin, lalong-lalo na noon, ang pagkasalita sa maraming tao. Pero tulad ng sabi ko, ang Diyos ang siyang may gusto nito. Kaya siya ang dahilan kung bakit naging pare ako at siya rin ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga ginagawa ko. Tulad ngayon sa ating ebanghelyong napakinggan, hindi nga ba't hindi naman niya pinagdala ng maraming bagay o anuman ang 72 sinugo niya? Because that was His way of telling them, ako ang bahala sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. At yung katotohanan yan ay mai-apply din naman po ninyo sa inyong mga sarili-sariling buhay bilang magulang, bilang anak, bilang kapatid, bilang ina, bilang ama. Sapagkat hindi rin naman kayo ang naglagay sa sitwasyon kung saan kayo naroon ngayon. Basta nilagay lamang kayo ng Diyos upang maging ama o ina ng anak niyo, para maging anak ng magulang ninyo, para maging kapatid ng kapatid ninyo. Basta nilagay lang kayo dyan, lang hindi kayo kinukonsulta man lang. And so, God willed it. At kung ginusto ng Diyos, siya rin ang bahala sa inyo. Basta makipagtulungan lang din tayo. Tulad ng mga alagad sa Ebanghelyo, humayo pa rin sila, nangaral pa rin sila. So gawin pa rin natin kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin upang maging daluyan tayo ng Kanyang grasya sa kapwa natin, lalo na sa pamilya natin. And the good thing is, may mga mangyayari mang hindi maganda, hindi tayo dapat malungkot, hindi tayo dapat madisappoint. Malungkot o madisappoint man, hindi huling bagay yan. May mga bagay pa rin mga magagandang mangyayari sa ating buhay. In as much as it is not ultimately our work. It is not ultimately our project. I mean, kahit yung pagbabago ng asawa mo, yung pagtino ng anak mo, yung pagkakaroon ng magandang kinabukasan ng mga anak mo, hindi ito
solong trabaho natin. Kasama natin ang Diyos sa trabahong yan. Ang Diyos ang unang naghahangad niyan. Kaya't nakasalalay sa Diyos at hindi sa atin ang tagumpay ng lahat ng yan. Ngayon, dahil hindi sa atin nakasalalay ang tagumpay, makakaasa tayo na kahit parang wala pang nangyayari, kahit parang malayo pa, pwede na tayong makasigurado agad. Ngayon, dahil hindi naman sa atin kundi sa Diyos nakasalalay ang tagumpay ng proyekto o ng gawain, ayan, makakaasa tayo na kahit parang wala pa, kahit parang malayo pa, makakaasa tayo agad na magiging maayos din ang lahat. Come to think of it, wala naman pong pagkakataon na hindi ako nakapag-prepare para sa inyo ng sermon, lalong-lalo na tuwing linggo. Hindi pa naman din dumating yung pagkakataon na may malaki tayong pagkawain kahit kulang yung budget ay kinulang nga tayo o nagkautang-utang tayo. Hindi naman din dumating yung pagkakataon na may mga problemang naranasan dito sa parokya, pati na sa aking pamilya, na hindi na-resolba. Laging may biyaya Kasi nga, ang may gusto ay ang Diyos. At kapag gusto ng Diyos, walang problemang di maaayos at walang gawain ang hindi matatapos. No wonder sa simula pa rin ng sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo ay binanggit niya yung buhay kay Kristo na kanyang ipinangangaral. At ito ay sinulat niya habang nakakulong siya. Hindi lang yon, sinulat niya ito habang hinihintay niya ang kanyang execution. And yet, instead of talking about his impending death, he talked about the life that Christ promised for us. Yun naman talaga ang focus ng tunay na alagad ng Diyos. Hindi paghihirap, ni hindi ang nalalapit na kamatayan, kundi ang katotohanan na hindi niya tayo pababayaan. Oh yes, nandun pa rin siyempre ang acknowledgement o ang pakiramdam sa fear, sa pain, sa sorrow. Pero ang tunay kasing alagad ng Diyos, he or she does not wallow in pain, sorrow, and fear. Fast forward agad ang kanyang focus. At yun ay sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At yun po ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Kasi nandun ang katiyakan para sa atin na nandoon tayo sa sitwasyon, sa pagkakataon kung saan gusto ng Diyos na tayo'y naroroon. Baka naman kasi hindi tayo sumusunod sa Diyos. Pagkatapos ay pag nagka-problema, darating tayo sa Kanya, nga lang pong hindi natin pagsunod sa Kanya, ay problema na. Kaya sa misang ito, ipagdasal natin na tulad ni San Timoteo, San Tito, lalo tigit ni Apostol San Pablo, makasunod tayo lagi sa Diyos upang mas maramdaman natin ang paggabay ng Diyos. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y alam kong may magagawa ang Diyos, hindi ako magdududa. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Pikit natin ang ating mga mata. ang samo ko. Panginoon, kami tulungan mong makasunod sa iyo, pati ang mga mahal namin sa buhay, upang malagay kami talaga sa sitwasyon, sa pagkakataon kung saan gusto mo na kami naroon.
Nang sa gayon, makaranas man kami ng mga pagsubok, mga problema sa buhay, alam namin nandun kami sa kontrolado mong sitwasyon. Kahit naman po, saan kami naroon, makokontrol mo ang sitwasyon. Pero syempre, iba yung alam namin sumusunod kami sa kalooban mo. Alam namin na ang problema ay hindi manggagaling sa amin, kundi sa iba, sa labas namin. Kaya mas makakaasa kami na ito'y malalampasan namin. Tulungan mo po kami. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung ang lahat ng tao, kahit ang mga gumagawa ng masama, mahal niya, ikaw pa kaya na sumusunod lagi sa Kanya kung lalapit ka kay Jesus? Yung mga pagsubok at yung mga problema ang dala ng pagsunod sa Diyos, matatapos yan. Maaayos yan. Huwag kang mawawala ng pag-asa, lalo pag nasa tama ka kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng makapagkaloob. Mamaling iyas, ni gintong nilukob, ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong inihiling. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana, ngayong kami naghahain para sina San Tito at San Timoteo ay magunita sa ikapagpatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Tito at San Timoteo ay aming pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon
ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagkakatipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiduhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit po nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasal at ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Sina San Tito, San Timoteo, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming
pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nabatid ko nga at natanto sa kasulatan yung turo. Pakikinggan nito at itatago ko sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko. Panginoon, narito Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin. Ang pinananaligan ng uliran naming
sina San Timoteo at San Tito ay maipahayag namin at ang itinuro niya o nila ay magawa namin ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong may isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa lagi niyong pagtulong. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.